Coffee Smith, magandang umaga sa inyo, no? Ako ulit, it's me again, Eric Valio Motovlog. Kamusta kayo mga Coffee Smith, no? Kamusta ang inyong araw ngayon? Ngayon ba'y mainit ang panahon? Masama ba pakiramdam niyo? Masakit ang ulo? O init na init kayo habang kayo nasa labas ng inyong bahay, nagtatrabaho sa labas, sa initan? Kahit nga nasa loob ng bahay mismo ay mainit ang panahon, Ako ngayon mga Coffee Smith, masakit pang ulo ko nang dahil lamang sa init ang panahon, no? Pero kung ikaw ay naglo-long rides, wala lang yan sa atin. Naglo-long rides ng malayo-layo, wala lang yan sa atin, Dahil sa pagmamotorsiklo natin ng pagkalayo-layo, Pero sa as of now, mainit ang panahon, masakit pang ulo ko. Ako ngayon ay nag-medicate as of now dahil nakaranas ako ng pananakit ng ulo kagabi, dahil siguro sa init ang panahon, hindi natin malaman, Mga Coffee Smith, ang ating paksa sa umagang ito ay tungkol sa brake shoe o tinatawag natin na RCB. Ang RCB ay isang preno na isang brake shoe, kulay pula ito. Kilala daw po ito na malakas ang preno, Alam niyo mga Coffee Smith, nung unang nakaraan na vlog ko, ito nakaraan lang, tungkol sa preno, Sabi ko nga po sa inyo sa vlog, pinakamahalaga sa lahat ng sasakyan ay ang preno, Pinakamahalaga sa lahat ng sasakyan. Masiraan ka na ng mga iba, pero ang preno, hindi ka pwedeng masiraan. Mga Coffee Smith, importante, makakapagligtas ng buhay mo, Ito yun, Binili ko galing ng Shopee. Ito. Ikakabit natin ngayon sa motor ko upang malaman natin kung ito po ay malakas ang kapit, malakas ang preno, at ikakabit natin ito sa aking motor. Susubukan natin, Binili ko lang sa Shopee, halagang 280 pesos. Pang Wave 110. Pwede rin siya sa Rakal, MD100. Pwede rin siya sa Smash. Pagkakalam ko sa Smash, pwede rin siya. Pwede rin siya sa XRM. Ito po ay pang Wave 110 na brand ng pang Honda. Yan. Brake shoe, Pag bibili kayo sa Shopee, make sure niyo kung nandoon mismo yung brand ng inyong motor. Iyan ba yung Wave 110? Ito pang Wave 110 ito. So yung pang motor, pag Wave 100, pwede na rin to sa inyo. Yan. Sa akin kasi ay MD100 ng Rakal. 100cc, Pwede na rin ito mga Coffee Smith. Kaya mga Coffee Smith, pinaka-importante sa lahat ng sasakyan na ipreno. Kapag wala ito mga Coffee Smith, maniwala ka sa hindi. Kaya mo bang ipreno ang iyong paa sa gulong ng motorsiklo? Kaya mo? Kaya niyo mga Coffee Smith? Ipreno sa pamamagitan ng paa ang gulong ng iyong motor? Kaya niyo ba? Napakatuli ng motor mga Coffee Smith. Kung kotse, kaya niyo bang apakan ng paa ng gulong para huminto? Hindi. Pero bisikleta, mabilis lang. Apakan mo lang yung gulong. Titigil ang gulong, mga Coffee Smith, bisikleta naman yun. Maliban na kung depende sa pagkaapak mo, kung totoo nga bang, kung kayang-kaya mong pahintuin ng gulong. Pero ito, mga Coffee Smith, kailangan mo ng ganito. The best ito. Kaya ikakabit natin sa ating motor, titingnan natin kung ito ba ay malakas ang preno, makapit, sapagkat ito ay matibay na klase yan, ceramic type. At tingnan natin kung ito ay suswak sa ating motor. Okay mga Coffee Smith, bago tayo tumungo sa ating paksa, dumaan muna tayo sa Bible Scripture, Sa Bible Scripture, sa Colossus chapter 1 verse 10. Sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana na sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Okay mga Coffee Smith, sasagana kayo
at kayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon kung kayo ay nakapapumuhay na matuwid, no? Sa paningin ng ating Panginoon. Kung kayo puro pagkakasala na lang, hindi niyo na binabago ang inyong sarili, araw-araw lang ganun ang inyong ginagawa. Kayo ba'y walang habas sa pagsasaya? Kayo ba'y panayang inom? Panayang bisyo? Mahilig kayo mambarkada? Kung ano-anong klaseng kasalanan na ayaw ng Panginoon? Kung kayo ba'y naglalasing? Araw-araw ganun na lang ang ginagawa niyo. Kung kayo ba'y araw-araw nakakapanlaman ng inyong kapwa? No? Yun ay ayaw ng Panginoon. No? Yun ay ex kagad sa ating Panginoon. Ex na ex sa ating Panginoon. Ayaw na ayaw niya ng pagkakasala. No? Sundin niyo lang ang Panginoon. Makapamuhay kayo ng tama at maayos. No? At matuwid. Sigurado ko mga office-mate. Sasagana kayo. No? Sabi dito, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Just obey God. Kailangan lang dito obedience. Pagkakaroon ng obedience sa harapan ng Panginoon. Kaya pag hindi kayo naging obedient sa Panginoon at kayo patuloy sa pagkakasala, maniwala kayo sa hindi kayo makapapamuhay ng karapat-dapat. Hindi rin nalulugod ang Panginoon sa inyo habang kayo pagkakasala. At may lagi kayong sa pagkakasala na bubuhay, no? Hindi kayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon kung gano'n ang iyong ginagawa. No? Kaya kailangan talaga obedience, pag-obey sa Panginoon na kailangan niyong gawin at palikuran ng mga masasamang gawa. No? Okay mga office-mate, magpatuloy na tayo sa ating paksa. Ito, magpatuloy tayo dito, subukan na natin to. Office-mate, babaklasin ko ulit tong gulong. Pag nabaklas ko tong gulong, ikakabit na natin tong RCB brake shoe. Susubukan natin ito, no? Tignan lang natin kung paano. At sundan nyo lang ako sa mga plano kong gawin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit. Kasi babaklasin na natin yung brake shoe na luma. Gusto ko kasi mga office-mate kapag yung pinakamalakas na preno sa likod. Sige, subukan na natin. Maglalagay lang tayo ng 14. Yan, maglalagay tayo ng 14. Tapos, papakasin ko pa ito. Nyaw, tabi dyan. Nyaw. Papakasin natin yung gulong dito. Babakasin natin ito mga office-mate. Tatanggalan natin yung nut. Ngayon, hatakin na natin mula dito. Hatakin na natin to. Ito. Hatakin natin. Tatanggal ko ng ehe. Tanggal ng ehe. Ingat natin to. Yan. Tapos, hatakin mo ito. Hatakin lang natin yung gulong. Pero bagong lahat, para mahatak mo yan, kakailanganin mo lamang natanggalin ito. Ito. Ayan. Ayan. Okay. Pag natanggal mo na ito, tanggal mo na yung
yung sprocket, no? Ang dapat mo namang gawin ngayon ay hatakin mo na itong gulong. Tanggalin mo na itong gulong. No? Tatanggalin na rin natin yan. Brake shoe niyan. Nakita nyo gano'n ko lang kadaling binaklas. Baklas na. No? Ngayon ang gagawin natin, ikakapit natin tong brake shoe. Galitin nyo muna yan. Yan. Tapos, para hindi matanggal ito, sikipan nyo rito. Yan. Tapos, maglagay kayo ng tinatawag natin na isang spring. Gaya dito. Yan. Pag hindi nyo kaya, subukan ninyo ng ilagay ito. Gumamit kayo ng long nose. Masyadong balik ako kayo mga kopismate. Ano, kakapitin natin to doon. Dito. Yan. Subukan natin ikabit ngayon. Ito lang gagawin natin. Pag itong klase yan, yan. Ano. Simula dito ay gagawin natin, i-twist natin pag ganito. Tapos sabay natin kakabit. Sana hindi matanggal yung spring. Ang hirap ikabit. Kung titignan nyo mga kopismate, pahirapan talaga magkabit ng ganito. Kailangan mo lang talaga dito ay kaunting tiyaga. Ayan, makakabit ko na itong RCB. Malapit na. Malapit na mga kopismate. Okay, mga kopismate, nakabit ko na. Nasalpa ko na, ganun lang kasimple. Kaya na hirap ako ikabit. Pero ngayon, subukan natin ikabit na pati gulong. Ayan. Okay. Kilala daw pong makapit na preno ito. RCB. Ngayon, susubukan natin salpak ngayon yung gulong. Salpak natin yung gulong para masubok din natin. At makita natin yung gaano kalakas ang preno. Masiraan ka at lahat. Huwag lang preno mga kopismate. Tinanggal natin ito luma. Pero tatabi ko pa rin to. Baka sakali na may pamalit tayo. Okay, salpak. Bagong lahat, may gagawin tayo dito. May gagawin tayo dyan. Babalikan ko kayo. Kapitan natin itong gulong. Kailangan ito pumasok doon. May pasok natin yung brake shoe. No? Okay, sige. Kabit na natin. Simulan natin kabit. Sige, may ginawa lang po ako. Ito. Sasalpak na natin to. Pahirapan muli ang pagkabit ito mga kopismate. Hindi ganun kadali. Okay. Salpak. Nakikita nyo po mga kopismate, sasalpak na natin yun. Yan. So, bali ito. Nakikabit na natin yung nasa loob. Pero ang gagawin natin, kasalpak natin yung ehe. No, nakikabit natin yung nasa loob na preno, yung brake shoe. Yan.
Salpak na natin. Ito. Okay, balikan ko kayo. Pahirapan pong pagbaklas nito. Grabe, kailangan baklasin pati yung nasa ilalim. Ito. Pero ang gagawin natin, babakasin natin to ng sa magitan ng 13. Ngayon, bakasin natin siya. Bakas na po. So, tanggal ko na lahat. Ngalis ko na lahat, no? Ito na lang kakapit natin muli. Ito. Pinaka-the-best ito. Preno. Salpak. Dali. Yan. Ay, salpak na rin sa wakas. Ang hirap niya sa salpak. Okay. Salpak na natin tong gulong. At gagawin natin ay kakabit natin yung pinakamahalaga. Ito. Pero bago lahat, ikabit na muna natin itong tinatawag natin na ito. Yan. Yan. Kabit na muna natin to. Yan. Tapos saka natin siya iangat ngayon. Pakita ko sa inyo. Yan. Iangat natin yun. Pahirapan ng pagkabit nito mga kapisbit. Pag hindi kayo mahusay dito, talagang hindi nito makakabit. Ito. Yan. Pati ang kasama ay kakabit. Yan. Natin ulit kabit. Okay. Tutuloy natin. Okay, lumabas na yung ehe doon. Yan. Ikabit mo na ngayon yung tornilyo. Ito. Ito. Itong tornilyo. Tornilyo na to. Yan. Pero bago lahat, ito muna unahin mo. Yan. Tapos, saka mo ngayon, sikipan, tulak. Then, lagyan mo ng nut. Yan. Ilagay mo na rin to dito. Ito nung preno. Yan. Salpak mo na dito ngayon. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Yung sa preno ikakapit natin. Lagyan natin yung spring. Yan.
paanda rin natin to. I-adjust lang natin to mamaya. Yan. Pag nakabit nyo na yan, yan. Sunod nyo naman yung nasa ilalim ito. Yan. Nakabit na, no? So, ayos na. Sige pa natin ito. Kasi ito, mga office mate, ito. Nakita niyo yan? Pag ito wala. Pag ito kasi wala. Ito. Pakita ko sa inyo. Pag ito wala. Yan. Itong tension bar na to, pag ito wala at pumeno ka, walang pipigil dito sa brake panel para tuluyan ka magpreno ng maayos. Otherwise, baka isemplang ka pa nito dahil wala itong tension bar na to. Kailangan itong tension bar, sikipan yung tornilyo, tapos ikabit itong spring. Yan ang makakatulong para para pigilan na itong tension bar, itong brake panel na umikot. No? Okay, sige. Sikipan na natin. Kailangan medyo masikip. Kasi kung hindi nyo sinisikipan, pag hindi masikip yun, yung tornilyo na sinisikipan natin kanina, pag hindi yun masikip sa tension bar, possible na lumuwag pa rin yun. Kaya tayo gumagamit ng, tawag natin na spring. O ito tawag natin na alambre para hindi siya tuluyang matanggal doon sa pagkakabit. Sikipan ulit natin. Kailangan masikip. Kailangan masikip ito. Para maiwasan yung talagang aksidente. Importante ito na masikip. Sikipan pa natin. Okay, masikip na. Maraming pagod natin sa pagkabit niyan. Sobrang hirap, mga ka-office mate. Ikaw talaga ang gagawa nito, mga ka-office mate, hindi ibang tao. Kasi sariling motor natin to eh. Okay, sikipan natin tong nandito sa ilalim. Ano to? Pahirapan ng pagkabit ito, mga office mate, kaya ikaw din mismo magkakabit ito. Yan. Ganyan yung tsura niya, no? Pakita ko sa inyo muli. Yan. Lagyan mo ng alambre para in case na lumuwag, mayroon pa rin protekta. No? Okay? So, gagawin natin yun. Sikipan na natin yung mga ehe. Yung axle. Ito. Yan, yung axle. Gamit ito. Kukontrayin natin doon sa kabila. Dan sikip. Tutulak ko muna pa atras. Baka tamaan po itong camera. Yan.
Mukhang sumikip na nga. Yan, try natin mamaya. Ito. Luwagan natin to, no? Yan. Maluwag na mga kupismate to. Umikot na siya. Kaya lang sobrang sikip. Okay. May papakita ko sa inyo. Ano? Naikabit na natin yung RCB, no? Nandito na siya sa loob. Nasalpak na natin, nasikipan na natin, pati na rin yung nandito sa ilalim. Yan. Yung tension bar, nasikipan na natin. Yan. Medyo ano lang talaga ako dito sa may adjustment nito, sagad-sagad eh. Yan eh. Yung adjustment na yan. Tapos yung dito, yan. No? Bali na nilagay na natin, no? Pre, no? Yan. Tingnan natin kasi hindi ko mapakita sa inyo kasi ang dami kong hawak. Mayroon pa akong hawak sa phone, mayroon pa akong hawak sa ano. Ito, ah. Pindutin ko tong preno, titingnan natin kung masikip. Masikip na nga, mga kupismate, oh. Sikip na sikip, oh. Angat ko yung ano, yung paa, yung foot brake. Masikip. Angat. Brake. Skip, no. Okay mga kupismate, masikip na siya. Ulitin natin ulit. Pinutin ko ulit yung foot brake. Okay? Mukhang makapit siya mga kupismate, oh. Dito pa lang makapit na siya. Diba? Ito. Yan yung foot brake. Pinipress ko siya kasi iniikot ko to. No? Okay, sige. Start natin yung motor. Tingnan natin, ano? Okay. Pindutin natin yung first gear. Lumipot na yan, ano? Yung susubukan natin paanda rin yan sa apak ako dito. Lakas. Lakas ang preno mga kupismate. Sige. Ulit. Laksang preno mga kupismate, oh. Ay. Buwan din ang paraan.
umikot siya kahit paano eh. Eh kanina, nagpirino ko kanina, biglaan eh. Apak natin yung foot brake, humihinto naman siya kahit paano eh. No? Okay, no? So, gano'n na lang. Nakuha rin natin yung preno niya. Lakas ang preno. Yan, subukan natin ulit pag umaandar na. Umikot siya mga office mate. Bakal. Yan. Yan. Susubukan natin yung office mate kung lakas ang preno. Hindi ko lang kung may labas kasi wala naman tutulong sa akin mga office mate. Para ma-off ng phone. Lakas. Break. Lakas ang preno. Break. Lakas ang preno. Lakas ang preno. So, subukan ko munang i-testing naman sa labas. Tignan natin kung gaano kalakas ang preno. Itong ating motorsiklo. Yan, yan. Okay? Wait. Napakalakas ng preno. Goods na goods po siya. Ulitin ko po. Ang preno, mga oras na. Okay, sa dami natutunan kayo sa ating pagkabit ng brake shoe. Yun ay malakas na yung preno niya. Pwede siyang gamitin. Sobrang lakas ng ating preno ng ating RCB brake shoe. Mga Coffees Mate, dapat ganito ang bibili ninyo kapag kayo ay magkakabit ng preno or magme-maintain ng preno ng inyong motor. Subukan ninyong magpalit nito. Sa nakita ko, ang preno ay napaka-kapit, maayos. Kahit gaano kainit ang weather, okay pa rin siyang gamitin. Magandang klase ng preno, branded at pangmatagalan. Okay mga Coffees Mate, salamat Salamat sa panonood. Naway samahan niyo po muli ako sa aking vlog. Thank you, God bless. Rise at ingat.